Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Padonate po sana via GCash. Mga master salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 321. Lumapit si Mark kay Lilibeth, and she said with a stern tone, "Hubby, huwag mo munang hawakan ang katawan ko. Kapag may nagawa akong mali, hindi ko maipaliwanag." Hindi pa kakawala ni Lilibeth si Karen, ngunit si Karen ang ina ni Mark. Kung may nangyari sa pagitan nila ni Mark at aksidenteng nabuntis, hindi alam ni Lilibeth ang gagawin. Tumigil si Mark. Wala talaga siyang gustong gawin. Nakita niyang haggard si Lilibeth. Higit pa rito, nasugatan siya ng husto noong nakaraang araw. Gusto lang niya itong yakapin, kausapin at makakuha ng ilang sagot mula rito. Lumapit si Mark at hinawakan si Lilibeth sa kanyang mga braso. Naantig si Lilibeth. Napakamasunurin ni Mark, wala siyang ginawang hindi nararapat sa kanyang mga kamay. Masakit pa rin ang katawan niya. Sa totoo lang, wala na siyang magagawa pa. Umupo silang dalawa. Nakahiga pa rin si Mark sa kondongen ni Lilibeth. Napabuntong hininga si Lilibeth at sinabing, "Hubby, we are destined to become enemies." Hindi sumagot si Mark. Nakita niya ang pagpupumigla sa mga mata ni Lilibeth. Siguradong naghihirap siya ngayon, kaya nagpa siya si Mark na malaman ito. "Sisigat ako sa tanong mo, hubby. Papatayin ko ang nanay mo dahil siya ang pumatay sa tatay ko." "Hubby, pwede mo rin akong patayin ngayon, hindi ako lalaban," Lilibeth went on. Napabuntong hininga si Mark. Paano niya nagagawang salakayin si Lilibeth? Tapat na ang paghihirap ni Lilibeth kamakailan. "I can't bear to do anything to you," but nag-alinlangan si Mark. "Pero hindi mo naman ako hayaang gumawa ng kahit ano sa nanay mo, diba?" Mahinaong sabi ni Lilibeth. Hindi ito itinanggi ni Mark. "Imposible. Hindi ko kayang saktan ka dahil matagal na kitang nakasama. Hindi ko itinatanggi na gusto kita. Pero minsan ko lang nakita ang nanay mo, kaya wala akong nararamdaman sa kanya. Tsaka na, pinatay niya ang aking ama, at siya pa nga." Biglang napatigil si Lilibeth sa pagsasalita. Ano pa ang ginawa niya? Pakiramdam ni Mark ay biglang nadagdagan ang lamig sa mga mata ni Lilibeth nang sabihin niya ang mga huling salita. Wala, ayaw sabihin ni Lilibeth sa kanya na kinuha ni Karen ang ari-arian ng kanyang ama. Kung sinabi niya iyon, kailangan pang magtiis ni Mark. Kung tutuusin, inosente si Mark. She then said, "Hubby, you can sleep for a while. I'll hold you in my arms and rest assured, I won't do anything to you." Ayaw matulog ni Lilibeth dahil pakiramdam niya ay matatahimik na siya habang pinapanood si Mark na natutulog. Ito ay mas imposible para sa kanya na gumawa ng palihim na pag-atake kay Mark habang ito ay natutulog. Napabuntong hininga si Mark. Hindi siya makatulog kahit pagod na pagod siya. "Hubby, kung ayaw mong matulog, ako. Tutulungan kita," malumanay na sabi ni Lilibeth. Kung tutuusin, hindi ko alam kung gaano katagal bago tayo mananatiling ganito. Oo, pupunta si Lilibeth sa Estados Unidos, at hindi niya alam kung kailan siya babalik. May pagkakataon na hindi na siya babalik. Si Lilibeth mismo ay hindi makatiyak tungkol dito. Kung ganoon ang kaso, gusto kong wala kang gagawin, sabi ni Mark. Lumamlam ang mga mata ni Lilibeth sa narinig. Anong kapalaran? She bit her lip and lowered her head to kiss Mark. "My cute hubby, have a good sleep." Pero pagkasabi niya nun, tumunog ang cellphone niya. Inilabas ni Lilibeth ang kanyang cellphone at naguguluhan. Ito ay isang kakaibang numero na nagmula sa Estados Unidos. Tinagot niya ang telepono at nakita niyang may kakaibang boses ng babae sa telepono. Hindi pa ito narinig ni Lilibeth. Ngunit matapos marinig ang boses na ito, tumulo ang luha ni Lilibeth. Nagulat si Mark at nagmamadaling umupo. "Opo ma, alam ko po. Babalik po ako at hihintayin po kita." "Nay, kumusta po kayo?" Tigaw ni Lilibeth. Ito ang boses ng kanyang ina. Pupunta raw siya sa bansa para makipag-usap kay Lilibeth. Patay na si Lolo, alam mo ba yon? Kaya gusto mong pumunta ng bansa, di ba? Oo, alam ko. Puno ng luha ang mga mata ni Lilibeth habang nagsasalita. Ito ang unang pagkakataon na marinig ni Lilibeth ang malumanay na boses ng kanyang ina pagkatapos ng maraming taon.
Masasabi niyang napakabata pa ng kanyang ina. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, napatulala si Mark. Paano nagkaroon ng ina si Lilibeth? Nasaan siya? Nais ba niyang bumalik sa bansa? Pumunta ba si Lilibeth sa Estados Unidos para sa kanyang ina? Hobby, I'm not going to the United States anymore, itinago ni Lilibeth ang kanyang cellphone at sinabing. Kanina lang sinabi ng nanay niya na may sasabihin daw siya. Alam din niyang namatay na si Lolo, kaya imposibleng bawiin ni Lilibeth ang pag-aari niya at baka mamatay pa siya sa pagsisikap na gawin iyon. Kaya, kinailangan niyang bumalik ang kanyang ina para makipag-usap sa kanya. Nagulat si Mark. Pupunta ba ng bansa ang kanyang biyenan? Then, let's just go back. School is starting soon. Bumalik ka at maging guro ka ulit, sabik na sabi ni Mark. Magiging interesado lang siyang mag-aral kung nasa paaralan si Lilibeth. Hindi ko kaya, nagdilim ang mga mata ni Lilibeth. Paano niya magagawa? Hobby, ikaw lang ang tinuturuan ko. I'm sure hindi na ako magiging teacher ulit, dagdag ni Lilibeth. Hindi siya pinilit ni Mark. Anyway, hindi na pupunta ng United States si Lilibeth, kaya pwede na niya itong iuwi ngayon. Hobby, natutulog ka pa ba? Ma'am. Habang nagtatanong si Lilibeth, hinalikan siya ni Mark. Si Lilibeth ay walang paraan upang labanan ang lahat. Nang sapat na ang halik ni Mark, niluwagan niya ang mga kamay sa paligid niya at sinabing, Honey, uwi na tayo. Tumawag ang ina ni Lilibeth at sinabing sasakay siya ng eroplano papunta sa airport sa Ocean City sa mga susunod na araw pagkatapos niyang ayusin ang problema sa United States. Sige, pero para sa nanay mo, hindi ko siya makikita sa ngayon. Ipaglalaban ko siya kung gagawin ko, diin ni Lilibeth. Pero hindi katugma sa nanay ko. Walang magawa si Mark. Hindi ba alam ni Lilibeth kung gaano kalakas ang kanyang ina? Kahit 10-10 Lilibeth, hindi pa rin sila mapapantayan ni Karen. Sa totoo lang, kung sineseryoso ito ng kanyang ina, 12-12 ng mga Lilibeth ang hindi makakapantay sa kanya, lalo pa ang isa. Alam ko, mamatay man ako sa kamay niya, gusto ko pa rin, sagot ni Lilibeth. Hindi ko hahayaang may mangyari sa nanay ko, at hindi ko hahayaang mamatay ka rin, malumanay na sabi ni Mark. Malungkot ang mga mata ni Lilibeth, ngunit naantig siya sa pagmamahal nito. Iniisip niya kung paano matatapos ang alitan na ito. Pagkatapos noon, inilabas ni Mark si Lilibeth. Pagdating nila sa parking lot, galit si Quinn na naghihintay sa sasakyan. Matagal na siyang nandoon. Anong ginagawa niya? Bakit hindi pa siya lumalabas? Maaaring ito ay. May naisip si Quinn at nagmura, Beastard, did you ask me to wait for you and went doing such thing with her? Nakakadiri. Gusto niyang itaboy at bumalik, ngunit hindi niya magawa. Sa sobrang galit niya ay bigla niyang nakita sina Mark at Lilibeth na papalapit. Nagulat si Quinn. Bakit hindi pumunta si Lilibeth sa Estados Unidos? Pinuksan ni Mark ang pinto at pumasok sa sasakyan. Nagpa siya si Mark na magpahinga ng mabuti sa gabing iyon at umuwi sakay ng eroplano kinabukasan. Handa na si Mark para sa bagong termino sa paaralan. President Miller, please take us to have a meal. Then, Lilibeth and I decided to head back tomorrow. What about you? Tanong ni Mark nang magkasabay silang pumunta sa Floor Island. Kung sinabi ni Quinn na babalik siya, ipapabok siya ni Mark ng flight. Hindi pa ako babalik. May gagawin pa ako nitong mga ilang araw. Nairita si Quinn. Bakit siya dapat sumunod sa kanila kapag bumalik sila? Gayunpaman, medyo nadismaya pa rin si Quinn kahit nagalit siya. Hinatid niya sina Mark at Lilibeth sa hapunan. Pagkatapos kumain, kumuha ng kwarto sina Mark at Lilibeth para magpalipas ng gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, tinawagan ni Len si Mark at tinanong kung nasaan siya at kung nakalimutan na ba niya ito. Siyempre, tinanggihan ito ni Mark at sinabi sa kanya na babalik siya kinabukasan. Lalong nakaramdam ng hinaing si Larry nang marinig siya. Matagal niyang kinulit si Mark na sinasabing hindi niya tinupad ang kanyang salita. Nangako siya sa kanya, pero naging ganito. Walang choice si Mark kundi mangako sa kanya ng ibang bagay. Kung hindi, hindi niya maibaba ang telepono. Kinaumagahan, si Quinn ang nagpabalik kina Mark at Lilibeth sa airport. Pabalik na sila sa Ocean City sakay ng eroplano. Nang makita niya sina Mark at Lilibeth na papasok sa airport, matagal nang pinipigilan ni Quinn ang kanyang galit. Sa huli, napabuntong hininga na lamang siya.
Ano pa ang magagawa niya? Nang dumating sina Mark at Lilibet sa airport, sinabi lang ni Mark kay Bettina na panatag ang loob. Hindi niya hiniling na kunin ang mga ito. Makakauwi na lang sila sa pamamagitan ng taxi. Natahimik si Lilibet dahil muli siyang bumalik sa lugar na nagdala sa kanya ng paghihirap. Tinanong ni Mark si Lilibet kung saan niya gustong pumunta at kung gusto niyang pumunta para tingnan ang kumpanya. Kamakailan, si Susan ang nag-aalaga sa kumpanya. Nang marinig ang kanyang mungkahi, pumayag si Lilibet. Nais din niyang tingnan kung ano ang takbo ng kumpanya dahil iyon ang kanyang sariling pagsisikap. Pumara si Mark ng taxi at pumunta sa plaza kasama si Lilibet. Pagdating nila sa plaza ay bumaba ng taxi si Lilibet. Matagal-tagal na rin simula noong dumating siya rito. Ngunit nang makita ni Lilibet si Quinay, na nagtatrabaho ng part-time, tiningnan niya ito ng ilang segundo. Pagkatapos, bumalik si Lilibet para tingnan si Mark at sinabing, "Hobby, may itatanong ako sa'yo." "Go ahead," casual na sagot ni Mark. Medyo kakaiba ang itsura ni Lilibet tapos nagtanong, "May nangyari ba sa inyo ni Quinay?" Tumama ang pakiramdam ni Mark nang marinig ang tanong. Tumingin siya sa itaas at nakita niya si Quinay na naglalakad. Nalaman ba ni Lilibet ang tungkol sa kanila? Imposible, hindi ba? Inanda ni Mark ang sarili at nagtanong, "Honey, ano ang gusto mong malaman?" Kabanata 322. Napabuntong hininga si Lilibet. Mukhang totoo at ang ekspresyon lang ni Mark ang nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon sa tanong niya. Noong unang panahon, magagalit si Lilibet, ngunit ngayon, hindi na. Siya at si Mark ay walang kinabukasan, kaya paano niya ito mapipigilan? "Honey, ay," balaisan ni Mark. Nakita niya ang mga bakas sa mga mata ni Lilibet. Paano niya nalaman ang tungkol sa kanila? Alam niyang hindi ito ibubunyag ni Quinay. Natarante si Mark kung sino pa ba ito. Sixth sense ba ni Lilibet? O, baka. Biglang may naisip si Mark. Gising ba si Lilibet nang gawin nila ni Quinay sa kwarto sa unang pagkakataon? Wala ba siyang sinabi noong mga oras na iyon? Nang maisip ito ni Mark, naramdaman niyang hindi ito posible. Hindi ganoon katalino si Lilibet. "It's okay, Hobby. Let's go upstairs," umiling si Lilibet at ibinasura ang bagay na iyon. Nakita niyang wala na si Quinay sa itaas. At saka, sinaktan siya nito noong huling pagkikita nila. Gusto ni Mark na aminin ang kanyang pagkakamali, ngunit paano niya magagawa iyon? Aaminin ba niya na natuwa si Quinay sa kanya nang tulog si Lilibet sa kwarto? Kung gagawin niya, siguradong magugulat at magagalit si Lilibet. "Honey, ay." Pilit na hinanap ni Mark ang kanyang mga salita. Iniisip niya kung magagalit si Lilibet. "Hobby, may aaminin ka ba sa akin?" Tinitigan ni Lilibet si Mark at alam niyang nagtanong. "Ay," nag-aalangan si Mark. "Nahihirapan kang sabihin sa akin." Puno ng kuryosidad ang mga mata ni Lilibet sa muling pagtatanong. Inayos ni Mark ang sarili at tumango. Ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. For the first time nila ni Quinay sa room, nahirapan siyang magpaliwanag. Gayunpaman, ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa pangalawang pagkakataon na ginawa nila ito sa banyo. Ito ay tunay na isang hindi pagkakaunawaan. Pero may ginawa nga siya kay Quinay sa huli. Nasa kalagitnaan na sila, kaya wala siyang magawa ng mga oras na iyon. "Oo," sabi ni Mark matapos magpigil ng matagal. Kung talagang gustong malaman ni Lilibet, magiging tapat si Mark. "Ayos lang, Hobby, hindi na ako tulad ng dati." Hindi na kita hahawakan, malumanay na sabi ni Lilibet. Alam niyang tiyak na magiging magkaaway sila sa hinaharap. Ngunit tungkol sa kaaway na ito, hindi na kayanan ni Lilibet na gumawa ng kahit ano sa kanya. Napabuntong hininga si Mark. Siyempre, hindi na niya naituloy ang sasabihin. Kaya, tahimik siyang naglakad kasama si Lilibet papasok sa gusali at nagkataon na nakasalubong nila si Melda na nag-aasikaso ng renovation. Malamig ang tingin sa mga mata ni Lilibet habang sinasabing, "Hobby, marami ka nang nagawa." Napahiya si Mark nang marinig ito. Sa mahabang panahon, sina Quinay at Melda lang ang hinawakan ni Mark, ngunit wala na siyang ibang ginawa. Nakita ni Melda si Lilibet kasama si Mark, at nalungkot siya. Tinampal siya ni Lilibet noong isang araw. Marahan na napabuntong hininga si Melda sa isiping ito at naglakad palayo, patuloy na tinitingnan ang pagsasaayos. Malapit nang ilunsad ang negosyo.
Dahil nandoon si Lilibeth, hindi makaakyat si Mark kay Melda. It took a lot for Lilibeth to return to his side, kaya hindi na nagawang galitin ni Mark si Lilibeth. Maaari lamang niyang subukang tawagan si Melda sa gabi para i-comfort ito. Pagkatapos, naglakad pasulong sina Mark at Lilibeth. Takumpanya, mas maraming problema ang kinailangan ni Susan. Ang mga bagay sa kumpanya ay kalmado sa ngayon, ngunit may naghahanap kay Lilibeth, at ito ay si Wilbert. Tama iyan. Siya ang nagbulgar kay Lilibeth na ang may-ari ng plaza ay si Mark. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang kanyang ninanais na resulta. Gusto niyang makitang makipaghiwalay si Mark kay Lilibeth, at gusto niyang mahulog si Mark sa kanyang grasya. Lalo siyang nalungkot sa nangyari noon kay Sabrina. Wala talaga si Lilibeth. As you can see, I'm helping her manage the company. Walang magawa si Susan habang sinasabi niya kay Wilbert. Kung wala siya dito, babalik ako bukas. Matigas na sabi ni Wilbert at tumayo. Nalaman niyang bumuti ang negosyo sa plaza at tumaas ng malaki ang daloy ng customer. Nagsisi ang kanyang ama sa pagbebenta ng plaza at lalo pang nakaramdam ng panghihinayang si Wilbert. Ang kaso ay hindi nagpakita si Mark sa plaza kamakailan. Anong ginagawa niya? Bakit ka nandito? Nagdilim ang mga mata ni Lilibeth nang pumasok siya at nakita si Wilbert. Nagulat si Wilbert, ngunit nang makita niya si Mark na nasa likuran niya, naramdaman niyang may mali. Tinabi ba ni Lilibeth kay Mark ang nangyari? Mas mabuting huwag na lang dahil kung gagawin niya, si Mark ay kailangang mabangga ng kotse at mamatay tulad ng ibinabala ni Wilbert sa kanya. Ano? Siyempre, nagkunwari si Wilbert na walang alam. He then greeted Mark. Hey, Mark, where have you been recently? I wanted to hang out with you. Umiti si Mark at sumagot. Umalis ako dahil may dala ako. Pero bago pa man matapos magsalita si Mark ay hinaila na siya ni Lilibeth sa gilid. Hobby, don't talk too much with this person. Masasabi ni Lilibeth na hindi alam ni Mark ang sinabi sa kanya ni Wilbert tungkol sa plaza. Napakasamang tao ni Wilbert at ayaw niyang mapalapit sa kanya si Mark. Nagulat si Mark at nagtanong, bakit? Walang dahilan. Bakit hindi ka pa umaalis? Timpleng sagot ni Lilibeth at saka tumingin ng masama kay Wilbert. Palibhasa'y kinakausap ng ganito, medyo naiinis si Wilbert. Sabi niya, Mark, anong problema ng babae mo? Ikaw. Dama po ang sampal ni Lilibeth sa mukha ni Wilbert. Natigilan si Mark at nabigla rin si Wilbert. Maging si Susan na nagulat nang makita si Lilibeth ay nagulat din. How dare you hit me? Laking gulat ni Wilbert na sinaktan siya ni Lilibeth. Get out of my way. Understand. Kapag lalapit ka ulit sa asawa ko, papatayin kita. Mahinang sabi ni Lilibeth. Si Mark ay talagang natigilan. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Lilibeth ay hindi kapani-pani walang nananakot. Ngumuso si Wilbert. Hindi siya naglakas loob na maging mapangahas sa harap ni Mark. Pagkatapos ng lahat, alam niya na si Mark ay sinusuportahan ng isang tao mula sa pamilya Logan mula sa Central City. Inaplos lang ni Wilbert ang kanyang namumula at namamagang pisngi at naglakad palabas. Natauhan si Mark at sinabing, Honey, you. Hindi inaasahan ni Mark na tatamaan ni Lilibeth si Wilbert. Ano ang nangyayari? Sabi ni Lilibeth, Hobby, huwag mo na siyang kontekan. Kontrabida siya. Naintindihan ni Mark ang ibig niyang sabihin, ngunit na-curious siya. Paano nalaman ni Lilibeth na ganoong tao si Wilbert? Hindi na nagtanong pa si Mark dahil may sense ang sinabi ni Lilibeth. Pero kahit talagang hamak na tao si Wilbert, tinulungan niya si Mark noon sa usapin ni Sabrina. Pagkatapos noon, lumapit si Susan at sinabi kay Lilibeth ang tungkol sa mga kamakailang pangyayari sa trabaho. Nanlalabo ang mga mata ni Lilibeth habang nagsasalita, no need. This company will belong to you eventually. Nagulat si Susan at tinanong niya, Lilibeth, what do you mean? Napabuntong hininga si Mark sa narinig. Masasabi niya ang pag-aatubili ni Lilibeth. Ang tanging magagawa niya ay lumabas at makipagkita kay Yolanda ng mag-isa para tanungin ito tungkol sa sitwasyon sa plaza at lupain. Gayunpaman, paglabas pa lang ni Mark, nakita niya ang maraming tao na nagkukumpulan sa harap ng tila cafe ni Sarah. Ano ang nangyayari? Bumaba si Mark, may pagdududa, at nagkataong nakasalubong niya si Yolanda na gulat na gulat. Yolanda, anong meron? Anong nangyayari? Tanong ni Mark. Pakiramdam niya ay may mali. May nangyari sa karinderya ni Sarah.
Dalasan ng mga uminom ng milk tea niya, walang magawang sabi ni Yolanda. Ito lang ang alam niya, kaya kailangan niyang puntahan at harapin ang sitwasyon. Nagulat si Mark sa narinig. Dalasan ba ang mga customer? Iyon ay isang seryosong bagay. Pagkatapos ay tinanong niya, ilang tao ang nalasan. Higit 10. Naging seryoso si Yolanda at sinabing, alam kong hindi gagawa ng ganitong bagay si Sarah. May konsensya siya sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Nag-aalala lang ako na may sadyang pinuntirya ang plaza. Magulo iyon. Mahigit 10 tao ang nalasan, kaya hindi ito maliit na bagay. Kung hindi ito mahawakan ng mabuti, wala nang maglalakas loob na pumunta sa plaza. At saka, sino ang may lakas ng loob na puntiryahin ang plaza? Ito ay mas mahusay na tingnan bago gumawa ng mga tawag sa paghatol. Kaya, si Mark at Yolanda ay tumakbo pababa patungo sa cafe. Ito ay isang emergency. Agad namang pinalapit ni Yolanda ang mga security guard. Tumawag din siya ng pulis. Pagdating ni Mark, may nakita siyang palm print sa mukha ni Sarah. May sumampal sa kanya at napaiyak siya. Si Charlotte ay nasa parehong estado. Nakita ni Mark na nalungkot si Sarah. Parang hindi naman kasalanan ni Sarah. May pinuntirya ba talaga ang plaza niya? Nanlamig ang mga mata ni Mark nang maisip niya ito. Mark, umiiyak na sabi ni Sarah at tumakbo. Mark, wala namang masama sa milk tea ko at hindi ko kasalanan. Pero, iginigiit nila na nilagyan ko ng lason ang milk tea ko, umiiyak niyang sabi. Ilang beses nang sinampal si Sarah at nakaramdam siya ng mali kaya umiyak siya. Siya ay partikular na maislan tungkol sa aspetong ito. Personal niyang binili ang lahat ng stock, kaya paano niya nagawa ang ganoong bagay. Ngunit sa sandaling ito, napakaraming tao ang nagsabing nakaramdam sila ng hindi komportable at pagsusuka. Sara ang pagkalito ni Sarah. Kung may nangyari sa mga taong ito, maaaring makulong siya. Basta wala kang kasalanan, dapat okay lang, pag-aaliw sa kanya ni Mark. Tumango si Sarah, nakaramdam ng dalamhati ngunit naudyok. Matagal na niyang hindi nakikita si Mark. Paano siya naging maamo? Naglakad si Mark at Yolanda sa karamihan. Inarap ni Yolanda ang sitwasyon at inusisa kung ano ang nangyayari. Tinabi nila na pagkatapos uminom ng milk tea mula sa kafe ni Sarah, naging ganito ang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Yolanda at naglakad patungo kay Mark, sa tingin ko may nanggugulo. Sumang-ayon si Mark sa kanya. Tumingin siya kay Sarah at sinabing, hindi ka ba sasama? Mabilis na tumakbo si Sarah sa gilid ni Mark at sinabing, wala naman talaga akong ginawang masama. Maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasabing may ginawa kang mali, sabi ni Mark habang lumilingon sa mga tao. Pagkatapos ay tinanong niya siya, tinatanong ko kung may nasaktan ka kamakailan. Hindi pa ako lumalabas, mabilis na umiling si Sarah at sinabi. Hindi. Kumunat ang noo ni Mark at mabangis ang mga mata. He muttered, so, ako ba ang na-target? Kabanata 323. Hindi alam ni Mark kung sino ang pumupuntirya sa kanya dahil wala siyang natatandaang nakakasakit sa sinuman. Ngunit ang kailangan niyang gawin ngayon ay lutisin ang kasalukuyang problema. Ang mga taong ito ay nalasan at nagsusuka, na isang malaking problema. Tinimulan na ni Yolanda ang sitwasyon at dumating na ang mga security guard ng plaza. Nangilid ang mga luha ni Sarah sa kanyang mga pisngi na agrabyado. Sabi niya, Mark, anong nangyayari? Makakaapekto ba ito sa plaza mo? Sigurado ako, sagot ni Mark. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mapigilan ang sitwasyon. I'm sorry, umiiyak na sabi ni Sarah. Hindi pa siya nakatagpo ng ganito at talagang natakot siya. Ayos lang, umiling si Mark at agad na tinawagan si Bettina. Iniling niya sa kanya na lumapit at gawin ang kanyang makakaya upang matulungan. Babayaran din ni Mark ng pera ang mga biktima. Pagkatapos ng tawag sa telepono, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Mark. Pinunasan ni Sarah ang kanyang luha at sinabing, Mark, hindi ko alam kung anong nangyari. Mahigit 1 buwan na siyang hindi lumalabas, buong araw na nananatili sa kafe para asikasuhin ang kanyang negosyo. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong bagay sa kabila ng pagsusumikap. It's okay? Nilinggan siya ni Mark at sinabing. Mahigit 1 buwan na niya itong hindi nakikita. Bahagyang nagbago si Sarah, ngunit hindi sigurado ang figure ng kanyang katawan.
Kasing ganda na ng kanyang figure tulad ng dati, ngunit nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Walang gaanong dignidad sa kanyang mga mata. She looked so wrong that Mark wanted to comfort her. Hahayaan mo ba akong magpatuloy sa pagpapatakbo ng negosyo ko dito? Bulong ni Sarah na nag-aalala. Nai-imagine niya ang epekto ng isang seryosong kaso na magdadala sa plaza. Napakaganda ng kanyang negosyo kamakailan. Siya at ang kanyang pinsan ay maaaring kumita ng humigit kumulang 13 hanggang 14,000 dolyar bawat buwan. Ngunit kung nagpa siya si Mark na huwag siyang magpatuloy, tiyak na mawawala ang kita. Hindi, sabi ni Mark. Napaluha si Sarah at nakiusap, huwag naman, Mark. Please let me continue my business. I really don't know what's going on. Sumulyap si Mark sa kanya at sinabing, bakit ka umiiyak? Kung patuloy kang umiiyak, ikakalat ko ang iyong mga hubad. Nagmamadaling pinunasan ni Sarah ang kanyang luha, no, don't spread my photos. Hindi siya pinansin ni Mark. Siyempre, hindi niya gagawin iyon. Ayaw lang niyang umiyak pa si Sarah. Ngunit may kakaibang naramdaman si Sarah at iniisip kung madalas ba itong tumitingin sa kanya na nakahubad. Sa pag-iisip nito, namula si Sarah. Sa anumang kaso, naniniwala pa rin si Sarah na hindi ipagkakalat ni Mark ang kanyang mga larawan, sa halip siya na lang ang mag-e-enjoy sa mga ito. Gayunpaman, hindi alam ni Sarah na matagal nang hindi tumitingin sa kanila si Mark. Wala siya sa mood para gawin iyon. Di nagtagal, dumating si Bettina upang harapin ang sitwasyon ng personal. Marami siyang karanasan sa mga bagay na tulad nito, kaya mabilis niyang inayos ang lahat ng mga apektadong tao na pumunta sa ospital. Hinawakan niya ito ng napakabilis, at nakahinga ng maluwag si Mark. Inayos ni Yolanda na paalisan ng mga security guard ang mga nanood. Buti na lang at walang masyadong tao sa mga oras na ito. Kung hindi, ang epekto ay magiging malaki. Habang hinarap ni Bettina at Yolanda ang sitwasyon, bumulong si Sarah kay Mark, Mark, please let me continue running my business. I promise that such thing will never happen again. You can't guarantee that. I'll suspend the business for the next few days, sagot ni Mark. Pakiramdam niya ay may kailangan siyang gawin, ngunit muling umiyak si Sarah sa hinaing. Galit na tinitigan siya ni Mark at muling nagbanta, umiiyak ka na naman. Gusto mo bang ipagkalat ko ang mga litrato? Hindi, makikinig ako sa iyo basta hayaan mo akong magpatuloy, ibinaba ni Sarah ang kanyang ulo at sinabi. Hindi siya sinagot ni Mark. Sa sandaling ito, tapos na si Bettina sa pagharap sa problema. Tinulyapan niya si Sarah at mabangis ang mga mata. Natakot si Sarah at nagtago siya sa likod ni Mark. Young Master, ito ay hindi isang simpleng kaso. Tinabi sa akin ni Pangulong Lee na ipaalala sa iyo na mayroon kang isang pinsan. Baka siya ang may pananagutan para dito, ang sabi ni Bettina kay Mark. Nakatawag na siya kay Karen bago siya dumating kanina. Ito ang nasa isip ni Karen at pumayag naman si Bettina. Si Mark ay medyo naguguluhan. Pinsan. Ibig sabihin may iba pang kapatid ang nanay niya. Well, now that he thought of it, malamang hindi lang ang nanay niya. Pero bakit ginawa sa kanya ito ng kanyang pinsan? Hindi pa niya nakita ang pinsan na ito, kaya ano ang sinusubukan niyang makamit? Natarante si Mark dito. Kung talagang pinsan niya ang nagdulot ng kaguluhan, siguradong gagantay si Mark. Pagkatapos ay nagtanong si Mark tungkol sa mga detalye, ngunit hindi gaanong sinabi ni Bettina. Ang tanging sinabi niya ay si Pangulong Lee ay mula sa isang malaking pamilya, kaya dapat magkaroon ng alitan sa loob ng pamilya. Hindi ito maiiwasan. Si Mark ay maaari lamang maging mas maingat sa ngayon, at si Bettina ay magpapadala ng isang tao upang bantayan siya. Nakahinga naman si Mark pero napabuntong hininga din siya. Bigla siyang pinuntirya ng kanyang pinsan na hindi pa niya nakikilala. Kailangan ba ito? Umalis si Bettina at sinabing kailangan niyang tingnan kung nakarating na sa bansa ang kanyang pinsan. Ipinagpatuloy ni Yolanda ang kaso. Sinusundan ni Sarah si Mark, kaya nilaibot niya ang mga mata sa kanya at sinabing, bakit mo ako sinusundan? Bumalik ka at matulog. Umiling siya, hindi ako makatulog. Paano kaya nakatulog si Sarah? Kung kailangan niyang isara ang kanyang kafe sa loob ng ilang araw, may pagkalugi. Sa pag-iisip nito, sigurado siyang hindi siya makakatulog ng gabing iyon. Hindi siya pinansin ni Mark at may naisip. Naglakad siya papunta kay Bettina na hindi pa umaalis.
Tinundan siya ni Sarah at kinakabahang tinanong, Mark, iniingatan mo pa ba ang mga litrato ko? Hindi lang ako nagtatago, tinitingnan ko rin. May pagtutol ka ba? Tumalikod si Mark at sinabing. Hindi, sabi ni Sarah habang namumula. Labis siyang kumpiyansa sa kanyang katawan at tiyak na titingnan ni Mark ang kanyang mga larawan ng madalas. Lumapit si Mark kay Bettina, ngunit hindi niya ito pinansin. Napalampas siya ng isang hakbang at muntik na siyang mahulog sa lupa. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas ng sasakyan si Bettina at tumakbo para hawakan siya kahit na kaya ni Mark na tumayo. Nakaramdam siya ng hiya nang biglang sumulpot si Bettina dahil parang sinalo ng kamay niya ang dibdib ni Bettina. Nahiya rin si Bettina at sinabi niya, Young Master, ingat. Pulang-pula ang mukha ni Mark habang bumubulong, I'm sorry. Mabilis siyang kumala sa pagkakahawak. Dati, tinapik-tapik niya si Bettina sa likod nito. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalungat si Mark. Kung hindi siya dumating, hindi siya natamba. Nag-alala lang si Bettina na baka mahulog siya. Okay lang, Young Master, sabi ni Bettina at agad na nakabawi. Huwag mong sabihin sa nanay ko. Hindi ko sinasadya, mabilis na sabi ni Mark. Labis siyang nag-aalala sa sinabi nito kay Karen. Ayoko, Young Master. Huwag kang mag-alala, umiling si Bettina. Medyo durog pa rin ang puso niya. Kung tutusin, matagal na niyang nakasama si Karen at hindi pa siya naantig ng lalaki. Kasama ang pagkakataong ito, 2 beses na siyang hinawakan ni Mark. Hindi lang iyon, hindi rin magawang magalit si Bettina. Kung ibang tao, matagal nang nabali ni Bettina ang kamay ng taong iyon, ngunit wala siyang magawa sa kanyang Young Master. Sa bagay, noong sinaunang panahon, kahit ano kayang gawin ng mga Young Master sa mga katulong sa mansyon, di ba? Nakahinga ng maluwag si Mark. Ang kanyang pangunahing layunin ng pagpunta ay upang sabihin kay Bettina na subukan ang kanyang makakaya na huwag magpakita sa harap ni Lilibet sa sandaling ito. Dahil si Lilibet ay medyo mas matatag ngayon. Ngunit kung nakita niya si Bettina, maaaring magbago ang mga bagay. Ano ang gagawin niya kung aawayin ni Lilibet si Bettina? Oo, Young Master, alam ko. May sasabihin ka pa ba sa akin? Si Bettina ay pareho rin ang iniisip ni Mark. Wala naman. I'm really sorry for what happened just now, sabi ni Mark. Ayos lang, pakiramdam ni Bettina, hindi na siya makapagsalita sa nangyari. Bumalik siya sa kotse, nagmaneho sa ospital, at nagpatuloy sa pagharap sa sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Mark, ngunit labis siyang nagulat. Dahil laging nakasot si Bettina, hindi niya akalain na ganoon kagaling ang figure nito. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Talagang nakaramdam siya ng tuwa nang hawakan niya ito. Hindi na nag-isip si Mark. Sa puntong ito, halos inilikas na ni Yolanda ang mga nakamasid. Lumapit siya para tanungin si Mark tungkol sa mga plano niya para kay Sarah. Tinabi ni Mark na sarado ang kafe ng ilang araw. Siyempre, walang tutol si Yolanda, kaya pinagpatuloy niya ang sitwasyon. Nakaramdam ng mali, lumapit si Sarah at sinabing, salamat. Nadama ni Mark na ito ay hindi pa nagagawa. Hindi siya makapaniwalang nagpapasalamat si Sarah sa kanya. She continued, school is starting soon. Hindi ka ba mag-aaral? Naisip ni Mark na kailangang mag-aral, ngunit wala siyang gaanong interes sa pag-aaral dahil hindi si Lilibet ang magiging guro niya. Ituloy mo na lang ang pag-aaral mo. Tapos dadalan kita ng milk tea tuwing umaga, sabi ni Sarah. Sa bagay, matagal na niyang hindi nakikita si Mark. Naisip ni Sarah na hindi na itutuloy ni Mark ang kanyang pag-aaral. Kung tutuusin, napakayaman niya. Kung tutuusin, hindi naman mahalaga kung hindi siya nag-aral, di ba? Ayos lang basta may pera siya. Ito ang naisip niya, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkadismaya dahil hindi niya ito makikilala sa paaralan. Hindi na kailangan, tinanggihan ni Mark ang kanyang alok. Ayaw niya ng milk tea. She insisted, libre. Magdadala ako ng isa sa iyo araw-araw. Nakaramdam ng mali si Sarah. Ayaw niya kahit libre. Dapat malaman ng isa na gumawa siya ng kalidad na tiyaan ng gatas. Hindi mo kailangang gawin iyon, tanggi muli ni Mark. Then, I'll treat you to a meal. Thank you for not blaming me, kinakabahang sabi ni Sarah. Gayunpaman, tinanggihan pa rin ni Mark ang kanyang alok. Hindi na niya kailangang gawin iyon. So, a-attend ka pa ba ng classes?
Freshman ka pa lang, bakit hindi mo ituloy ang pag-aaral mo? Tanong ni Sarah. Magiging sophomore siya ngayong taon. Dahil bata pa siya, naipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Kabanata 324. Napaisip si Mark sa sinabi ni Sarah. Tiyak na ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral, ngunit kailangan muna niyang sunduin ang ina ni Lilibet sa airport bago siya magdesisyon. Oo, simpleng sagot ni Mark. Nakahinga ng maluwag si Sarah at idinagdag, dapat mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Bagamat napakayaman mo, ang pag-aaral ay maaaring magdulot sa iyo ng maraming benepisyo. So, dapat pumasok ako sa school at papagalitin kita buong araw ha. Tumingin si Mark sa kanya at nanunukso. Siyempre hindi. Namula si Sarah at ibinaba ang kanyang ulo, sinabing, hindi ako mangangahas na pag-alitan ka. Ikaw ang aking may-ari, at nasa iyong mobile phone ang aking mga larawan. Nahihiya si Sarah. Noong panahong iyon, araw-araw niyang minamaliit si Mark, pero ngayon, iba na. Ang cafe ni Sarah ay matatagpuan sa plaza ni Mark, at ang kanyang mga hubad na larawan ay nasa mobile phone pa rin ni Mark. I'm sorry, hindi na kita papagalitin, patuloy ni Sarah. Tumingin si Mark sa kanya at walang sinabi. Nagkamali si Sarah at naisip niyang may gustong gawin si Mark para sa kanya. She lowered her head again and whispered, Mark, why don't you say something? Wala siyang masabi. Anyway, ayaw pa rin ni Mark kay Sarah. Inayaan niya itong ipagpatuloy ang kanyang negosyo dahil kaklase niya ito. Isa pa, hindi na kayanan ni Mark ang pag-iyak ni Sarah. You and Charlotte can take a few days off and get a good rest. Anyway, school is about to start. Yolanda will tell you when you can resume your business, sabi ni Mark. Hayaan mong i-treat kita ng isang tasa ng milk tea, sabi ni Sarah. Mas lalo siyang nabahala dahil walang gusto si Mark sa kanya. Ito ba ang pasimula ng bagyo? Napatingin si Mark sa kanyang dibdib. Nakita ito ni Sarah at napayuko siya habang nagsasalita, ayaw mo ng milk tea, so ibig sabihin gusto mong padalhan kita ng mga litrato ko. Nag-ipon ng lakas ng loob si Sarah para itanong ito. Nakaramdam siya ng hiya. Pagkatapos ng lahat, walang gusto si Mark. Ayaw niyang i-treat siya nito sa pagkain o milk tea. Sa makatuwid, malamang na gusto niya lamang makita ang kanyang hubad na larawan. Nagulat si Mark. Kailan siya humingi ng litrato? Tanong niya, sa tingin mo ba kailangan ko pang tingnan ang mga larawan ngayon? Ano? Tapos? Gusto mo bang makita ang totoong bagay? Namula ang mukha ni Sarah habang nagtatanong. Ibig bang sabihin ni Mark ay ayaw niyang makita ang mga larawan, pero gusto niyang makita ng personal ang katawan nito. Nahirapan si Sarah na magsalita, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na inaabangan ito. Si Sarah ay hindi nakipagtalik sa isang lalaki mula nang makipaghiwalay sa kanyang huling kasintahan, at ito ay halos 2 buwan na. Nakaramdam ng kaunting kalungkutan si Sarah sa gabi, at hindi siya nakikipag-date sa kahit na sino na nagparamdam sa kanya ng kalungkutan. Kung talagang gusto ni Mark na makita ang totoong bagay, hindi tatanggi si Sarah. Kaya lang si Mark ang mismong humiling nito. Pagharap kay Mark, medyo kinakabahan pa si Sarah. Wala akong gustong makita. Masyado kang nag-iisip, sabi ni Mark. Pagkatapos, hindi siya pinansin at naglakad patungo kay Yolanda. Natigilan si Sarah at nakaramdam siya ng pagkadismaya. Masyado ba talaga siyang nag-iisip? Marahil iyon ang nangyari. Lumakad si Sarah sa kafe, bigo. Aba, mayaman si Mark kaya malamang lahat ng klase ng babae nakita niya dati. Nakahinga ng maluwag si Charlotte na matagal nang hindi lumalabas. Nang makita niya ang mapupulang mga mata ni Sarah, muli siyang napabuntong hininga. Bago ito, nakita niya si Sarah nakausap si Mark, kaya hindi na siya lumingon. Tanong ni Sarah, Charlotte, lumiit na ba ang boobs ko? Ayaw makita ni Mark. Nakaramdam ng mali si Sarah. Siya ay malinaw na may magandang figure. Ang bawat tao ay nais na tingnan ito. Ito ay isang bagay na ipinagmamalaki ni Sarah, ngunit ayaw itong tingnan ni Mark. Hindi na ba siya interesado dahil marami na siyang nakitang litrato? How could it be? Don't think too much. Anong gagawin ni Mark sa atin? Tinanggal ni Charlotte ang tanong niya at nagtanong. Mas concerned siya sa cafe nila. Tinabi sa amin ni Mark na isara ang tindahan ng ilang araw, sagot ni Sarah. Nakahinga ng maluwag si Charlotte.
Kung sinabihan sila ni Mark na umalis, paano sila makakahanap ng mas magandang tindahan sa loob ng maikling panahon? Napatingin siya kay Mark na nasa pataas na elevator at bumantong hininga. Lumapit si Mark kay Yolanda at sinabihan siyang mag-ingat. Yolanda said, "No problem. By the way, Mark, you'd better continue your studies at the university. Sophomore ka pa lang, kaya hindi mo na kailangang magmadali." Tinayuhan siya ni Yolanda. "Okay," sagot ni Mark at umalis para hanapin si Lilibeth. Buti na lang at walang nagkakagulo sa ibaba kaya hindi lumabas ng opisina si Lilibeth. Nang mahanap siya ni Mark, sinabi na niya kay Susan ang lahat at papalabas na siya. Pagkatapos, iniuwi ni Mark si Lilibeth. Siyempre, ayaw ni Mark na tumira si Lilibeth sa kanyang inuupahang lugar. Kaya naman, diretso siyang dinala sa kanyang tahanan para makapagpahinga ito ng mabuti. Mas convenient para sa kanilang dalawa ang magkatuluyan. Kung hindi, bagamat magiging mas panabik kung naroon si Susan bilang ikatlong gulong, hindi ito kinakailangan. Gayunpaman, nawasak si Mark dahil bagamat nahawakan niya si Lilibeth, hindi niya ito pinabayaan. Hindi niya pinahintulutan si Mark na hawakan ang ilang bahagi ng kanyang katawan kahit gaano pa kakoketesh na kumilos si Mark. Kahit anong mangyari, hindi nagbago ang isip niya. Sa nakalipas na 3 araw, si Mark ang humiling kay Lilibeth na tulungan siya. Maliban doon, iiwasan siya ni Lilibeth. Kapag gusto ni Mark na gawin ito, hinalikan siya ni Lilibeth at sasabihin sa kanya na huwag isipin ang tungkol dito. Tinadya ni Lilibeth na lumayo kay Mark, at kahit na nag-aalala si Mark tungkol dito, wala siyang magagawa. Tiyak na hindi niya ito mapipilit. Malambot pa rin ang loob ni Lilibeth kahit na pressure siya. Gayunpaman, hindi pa rin makumbinsi ni Mark si Lilibeth na tulungan siya sa paraang gusto niya. Handang sunduin ni Lilibeth ang kanyang ina sa araw na iyon. Gustong sumama ni Mark sa kanya pero nag-alinlangan si Lilibeth. Pagkatapos ng lahat, pinatay ng ina ni Mark ang kanyang ama at baniyuda ang kanyang ina sa loob ng maraming taon. Kaya naman, tiyak na hindi magiging palakaibigan ang kanyang ina kay Mark. Baka matamaan pa siya kaagad at siguradong ayaw ni Lilibeth na makitang masaktan si Mark. "Hobby, stay at home and wait for me back," pag-alo ni Lilibeth sa kanya. "Ngunit siya ang aking biyenan," giit ni Mark. "I know, but you know what happened to my mother. Hobby, can you listen to me? How about, I will help you once as compensation. Okay lang ba?" Ang kompromiso na ito ay ang pinakamahusay na magagawa ni Lilibeth. Madalas siyang tuksuhin ni Mark nitong mga nakaraang araw, pahirap para sa kanya at ilang beses na niya itong tinanggihan. Alam din niyang pinigilan ni Mark ang kanyang sarili, kaya ito ang pinakamahusay na maibibigay niya. Kung hindi, hindi niya makumbinsi si Mark. Gayunpaman, umiling si Mark at nagpumilit na sumama. Napabuntong hininga si Lilibeth at sinabing, "Fine. Hobby, you have to be careful. Hindi ko pa alam kung ano ang ugali ng nanay ko." Nang marinig ang sagot niya, nakahinga ng maluwag si Mark. Bumaba na silang dalawa. Nasira ang BMW 7 Series ni Mark, at isang sports car na lang ang natitira. Ngunit ang sports car ay hindi angkop para sa pagkuha ng mga tao. Kaya, hiniling ni Mark na magpadala si Bettina ng kotse mula sa hotel. Ito ay hindi isang Rolls-Royce ngunit isang SUV, na isang medyo ordinaryong kotse na ginagamit ng mga hotel. Hinatid ni Mark si Lilibeth sa airport. Doon, 2 babae ang lumabas ng airport. Ang isa sa kanila ay nakaistilong damit at matangkad. Nakasuot siya ng sunglasses, makinis at well-maintained ang labi at mukha. Siya ang ina ni Lilibeth, si Liza Ayana. Si Liza ay 42 taong gulang sa taong ito, ngunit siya ay mukhang bata at maganda. Kung tutusin, ang kanyang hitsura ay kahawig ni Lilibeth, at dahil si Lilibeth ay napakaganda, ang kanyang ina ay hindi maaaring maging mas masama. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay ang matagal na niyang bodyguard. Isa rin siyang magandang babae na may kaakit-akit na figure. Ngayon lang, nag-message si Lilibeth na may dadalhin daw siyang susando sa atin, sabi ni Liza. Hindi binanggit ni Lilibeth na si Mark iyon, kung hindi, baka malungkot ang kanyang ina. Oo. Sumagot ang bodyguard bilang pagkilala. Dahil kailangan nilang maghintay ng ilang sandali, napagmasdanan niya ang kanilang paligid upang matiyak na ligtas ito. Ilang taon nang hindi nakabalik ng bansa si Liza, kaya emosyonal siyang napabuntong hininga.
Kung tutusin, ang kanyang tahanan ay nasa bansang ito, at ngayon ay nakabalik na siya sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, I think Lilibeth likes Karen's son very much. This is going to be difficult, napapailing si Liza habang nagpatuloy. Isa siyang karanasang babae. Nang makausap niya si Lilibeth sa telepono, tiyak na naiintindihan niya ang iniisip ni Lilibeth. Gayunpaman, ito ay imposible. Nang sabihin sa kanya ni Levi na hayaan si Lilibeth na tumabi sa tabi ni Mark, hindi siya pumayag dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng paglaki nilang magkasama. Ibig sabihin, magiging childhood sweetheart sila at magkaroon ng magandang relasyon. Kung nangyari iyon, walang magagawa si Liza kay Mark sa huli. Ngayon, parang tama siya noong una. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang karapatang sabihin ang kanyang pagtutol noon. Kailangan mo bang panasan ko si Mark? Tanong ng bodyguard. No, it will be Lilibeth who have to deal with it by herself, sagot ni Liza. Tinusunod ko ang utos mo, sumunod ang bodyguard. Namhinggalinga siya sa paligid at nakita niyang may dumaan na sasakyan. Napansin din ito ni Liza. Sa bintana, nakita niya si Mark na nagmamaneho ng sasakyan. Kumunat ang noo niya. Kamukhang kamukha ni Mark si Karen, kaya madaling nasabi ni Liza. Mark. Anak siya ni Karen Lee, Mark Cannon. Nanliit ang mga mata ni Liza habang nag-iisip, ngunit napabuntong hininga lamang siya ng palihim. Ang katotohanan na pinayagan ng kanyang anak si Mark na sumama sa kanya ay nangangahulugan na minahal siya ng totoo ni Lilibeth hanggang sa puntong hindi na niya ito kayang tanggihan pa. Ngunit imposibleng tanggapin ito ni Liza. Nanay, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Lilibeth sa kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang ina. Tumakbo siya palabas ng sasakyan at niyakap ng mahigpit si Liza. Kabanata 325. Hindi pa nakikita ni Lilibeth ang kanyang ina. Ngunit nang sumilip siya sa bintana ng sasakyan at nakita ang babaeng ito na nakatayo sa tabi ng kalsada, nakilala niya na ang kanyang ina iyon dahil magkamukha ang kanilang mga mukha. Napabuntong hininga si Liza. Pagkaraan ng maraming taon, sa wakas ay nakita niyang muli ang kanyang anak. Napatingin siya kay Mark na papalabas ng sasakyan. Kinabahan si Mark. Si Liza ay ang kanyang biyenan, ngunit siya rin ang asawa ng taong pinatay ng kanyang ina. Kinakabahang lumapit si Mark at binati, "Tita." Hindi siya sinagot ni Liza. "Mom, this is..." Nagsimulang magpaliwanag si Lilibeth nang makitang hindi maganda ang ekspresyon ni Liza. "Alam ko kung sino siya. Anak siya ni Karen," matipid na sabi ni Liza, sobrang lamig ng boses. "Opo ma, inosente po siya," nagmamadaling sabi ni Lilibeth dahil ramdam na ramdam niya ang galit sa kanya ng ina. Masasabi ni Lilibeth na handa si Liza na patayin si Mark. Hindi nag-alala si Mark. Malamang na hindi masyadong makapangyarihan ang ina ni Lilibeth. Ang problema ay ang kaakit-akit na bodyguard na nakatayo sa tabi ni Liza na malamang ay kapantay ni Bettina. Siyempre, hindi tugma si Mark kay Bettina. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nakaramdam siya ng kalmado ay tila alam ni Bettina kung nasaan siya. Kanina lang siya nagpadala ng mensahe at sinabing malapit lang siya. Kaya, ano ang dapat ipag-alala ni Mark? Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta dito ay upang makita kung maaari niyang matuno ang puot na ito sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Tutal, gustong-gusto ni Mark na makasama si Lilibeth. Inosente. Lilibeth. Hindi makakapagpahinga ng matiwasay ang tatay mo kapag sinabi mo yan. Naiintindihan mo ba? Dagdag pa ni Liza, ano kaya ang magiging reaksyon niya kung alam niyang sinasabi ng anak niya na inosente ang anak ng kalaban niya? Malungkot si Lilibeth at inulit niya, "Nay, wala siyang kasalanan. Pakiusap, huwag mo siyang saktan." Pakiramdam ni Liza ay kailangan niyang kausapin si Lilibeth tungkol dito. Pinakamabuting maghiwalay sina Lilibeth at Mark sa lalong madaling panahon dahil imposibleng matapos ito ng maayos. Kinailangan nilang maghiwalay. Hindi sinagot ni Liza si Lilibeth. Sa halip, hiniling niya sa kanyang bodyguard na magpara ng taxi. Ayaw niyang kunin ang sasakyan ni Mark. Nag-aalalang sabi ni Lilibeth, "Mom, my husband. Nagpunta si Mark dito lalo na para sunduin ka." Look. "Lilibeth, ayokong kunin ang sasakyan ng kalaban," sabi ni Liza. Sa pagkakataong ito, may human-ong taxi sa tabi nila at sumakay si Liza, gayon din ang bodyguard. Sabi ni Mark kay Lilibeth, "Honey, go ahead. Susundan kita sa likod mo." Inaasahan na niya na mangyayari ito.
Kung siya ang nasa sapatos ni Liza, hindi rin siya uupo sa kotse niya. Hobby, nanlabo ang mga mata ni Lilibet at nag-aalangan. Talagang hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niyang hindi niya hahayaang masaktan si Mark tulad ng ginawa ni Mark para sa kanya. Okay lang. Sumakay ka na lang ng taxi, sabi ni Mark. Okay, sabi ni Lilibet at pumasok na sa sasakyan. Pagkatapos, umandar na ang taxi. Siyempre, sumakay si Mark sa kotse niya at sumunod sa likod nila. Nag-iisip siya ng mga paraan upang malutas ang kaguluhang ito. Pero sa loob ng taxi, seryosong nagsalita si Liza, Lilibet, gusto mo pa bang manatili sa anak ng pumatay sa tatay mo? Wala ka bang psychological burden? Don't say that. I understand the situation, but I grew up with him. I like him. I really do like him very much, nagdilim ang mga mata ni Lilibet habang nagsasalita. Nalampasan ba niya ang hadlang na ito? Hindi niya akalain, at alam na alam niya ang kanyang nararamdaman. Napabuntong hininga si Liza, what's so great about him? I can't tell at all. Nakilala ni Liza ang lahat ng uri ng tao sa kanyang buhay. Nainis siya lalo na dahil ang hitsura ni Mark ay kahawig ng kay Karen. Mabait siyang tao. Sigurado ako. Dumingon si Lilibet at tumingin kay Mark na nakasunod sa likod niya. Napakaraming nagawa ni Mark para sa kanya, at labis na naantig at nagpapasalamat si Lilibet na hindi niya ito basta-basta makakalimutan. Ayaw ng pag-usapan ni Liza ang tungkol dito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring ipaliwanag sa loob ng maikling panahon. Kaya, sinabi niya, tanungin kita, paano namatay ang iyong lolo? Ay, hindi alam ni Lilibet ang isasagot. Huwag mong sabihin siya ang pumatay sa lolo mo. Malamig na tumitig si Liza, at ang bodyguard na nasa tabi niya ay nanliit din. Si lolo ang unang nagpahirap sa asawa ko, kaya gumanti siya, paliwanag ni Lilibet, ngunit hindi siya masyadong kumpiyansa. Ikaw. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang napangiti nang malaman nilang namatay ang lolo mo? Matagal na akong gusto ng mga kapamilya natin. Ang lolo mo ang laging nagpoprotekta sa amin dahil ang tatay mo ang paboritong anak ng lolo mo. Ikaw ang pinakamalamang na magmamana ng lahat ng kayamanan ng pamilya. Alam mo ba iyon? Nadurog ang puso ni Liza. Siya at ang kanyang bodyguard ay halos mawala ng buhay nang tumakas sila mula sa pamilya. Kaunting pera lang ang dala niya. Tulad ng para sa kanyang mga card at bank account, lahat sila ay nagyelo. May isip lamang ng isa kung gaano kalupit ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Si Lilibet ay nasa matinding paghihirap habang siya ay napunit sa pagitan. Galit na patuloy ni Liza, dahil sa kanya, nasa malaking panganib tayo. Dahil sa kanya, kinailangan kong tumakas ng bansa. Lahat ng ito ay dulot niya. Alam mo ba iyon? Ma, tama na, sabi ni Lilibet habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Liza ay partikular na walang kibo habang sinasabi, inatake na tayo ng iyong pinsan. Malalagay tayo sa panganib anumang oras. Naisip ito ni Lilibet at sinabing, Nay, may matutuluyan tayo. Hindi tayo mahahanap ni Ramon ng ganoon kabilis. Ngumuso si Liza, gusto mo sa bahay ni Mark ako tumira. Hindi alam ni Lilibet ang sasabihin, at mahinang sumagot, oo, bahay ng asawa ko. Wag mo siyang tawaging ganyan sa harap ko. Galit na galit si Liza. Nakaramdam ng kalungkutan si Lilibet sa kanyang puso, ngunit hindi niya pinabulaanan. Ayaw niyang maging mangkot ang una nilang pagkikita. Pagdating nila sa downtown, kinuha ni Lilibet si Liza at ang bodyguard para kumain. Nakahanap din si Mark ng mapaparadahan at sumunod siya sa likod nila. Matapos makahanap ng restaurant, pinapasok ni Lilibet ang kanyang ina. Nakahanap din si Mark ng mesa ngunit naupo ito palayo sa kanila. Nadama ni Lilibet na si Mark ay dapat na nagdadalamati, ngunit wala silang magagawa. Pagkatapos nilang kumain, iniuwi ni Lilibet ang kanyang ina. Wala siyang gaanong pera, at ilang libong dolyar lang ang dala ni Liza, kaya ang tanging pagpipilian lang nila ay manatili sa bahay ni Mark. Mabuti na lang at may 3 kwarto sa bahay, kaya sapat na ito para mapaglagyan sila. Hindi umakyat si Mark. Naghintay na lang siya sa ibaba para makaupo sila. Matapos makipag-usap ni Lilibet sa kanyang ina, umalis siya at sumakay sa kotse ni Mark. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Mark. Ayos lang. Kamusta na si Mama?
Walang hiyang tanong ni Mark. Sabi niya, Hobby, galit na galit sa'yo ang nanay ko. Gusto ni Lilibeth na maging mapagbantay si Mark. Kung tatawagin siya nito bilang nanay sa harap ni Liza, tiyak na mapagalitan siya on the spot. Okay. Bukas na ang simula ng bagong term. Gusto mo bang bumalik sa paaralan at magtrabaho bilang guro? Nag-aalala si Mark tungkol dito. Hobby, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya, ani Lilibeth. Wala siyang oras. Tinabi ni Liza na gusto siyang patayin ni Ramon, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan upang harapin ang problema. Nadismaya si Mark at sinabi niyang, well, it's okay. You should go upstairs and have a rest. I'll go to my mother's hotel to sleep. Okay. But, Hobby, I've caused you so much grief today. So, sabi ni Lilibeth habang sinimulan niyang gawin. Nakaramdam ng pagkasabik si Mark. Nasa parking lot sila ng residential area. Nasa itaas pa rin ang kanyang biyenan na galit sa kanya. Matapos itong gawin, nakaramdam ng labis na tuwa si Mark. Naglinis si Lilibeth, inilagay ang mga paper towel sa kanyang bulsa, at binalak itong itapon mamaya. Bagamat nakaramdam siya ng pagkabalize, ginawa niya ito muli. Hindi niya talaga alam kung ano pa ang gagawin. Nang makita niya ang nakakahawang tingin ni Mark, gusto niya talaga itong tulungan. Ayaw niyang mapagkakaitan si Mark. Sabi ni Lilibeth, Hobby, matulog ka ng maaga at mag-aral ng mabuti. Tumanggo si Mark sa kanyang assurance. Tinanong niya kung nag-improve na ba siya sa sexual na aspeto. Namula naman si Lilibeth na malungkot na sumagot, yeah. Ingat ka sa daan. After that, Lilibeth opened the door and went upstairs. Natuwa si Mark na si Lilibeth ang talagang nagkusa. Pero nagtaka si Mark kung kailan talaga niya makakasama si Lilibeth. Kung magkakaroon sila ng sanggol, mapapabuti ba ang sitwasyon? Takasamaang palad, si Lilibeth ay partikular na matigas ang ulo tungkol doon. Bago mawala si Lilibeth, naiisip ito ni Mark paminsan-minsan. Gayunpaman, imposible ito ngayon. Napabuntong hininga si Mark at nagmaneho papunta sa hotel ng kanyang ina, pagkatapos ay nagpahinga siya ng mabuti sa hotel. Magsisimula ang paaralan sa susunod na araw. Ngunit paano niya gugugol ang kanyang araw sa paaralan nang wala si Lilibeth? Paulit-ulit na bamantong hininga si Mark. Umakyat si Lilibeth at biglang naisip kung paano haharapin ang mga papel na tuwalya sa kanyang bulsa dahil walang basurahan. Maaari rin niyang i-flush ang mga ito sa banyo. Pinuksan ni Lilibeth ang pinto at pumasok. Tinitigan ni Liza si Lilibeth mula sa sofa at sinabing, Come here, Lilibeth. I have something to talk with you. Walang choice si Lilibeth kundi pumunta. Umupo si Liza sa tabi ni Lilibeth at sinabing, Lilibeth, uulitin ko ito. Imposibleng magkasama kayo ni Lilibeth. It's better to end things sooner than later. Nadismaya si Lilibeth nang marinig ito. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit hindi niya alam kung paano ito hihiwalayan kay Mark. Ang kanilang relasyon ay hindi nasira. Tagutin mo ako, seryosong sabi ni Liza. Nay, hindi alam ni Lilibeth ang isasagot. Nanlamig ang tingin ni Liza at sinabing, Lilibeth, ikaw. Oh, anong amoy yan? Anong ginawa mo ngayon lang? Bakit may kakaibang amoy? Natarante si Liza at inisip kung bumaba si Lilibeth para kumain ng seafood. Hindi siya nagugutom, ngunit tinanong niya ang tanong dahil sa pag-usisa. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Lilibeth habang iniisip, nako. Oh,